Hello, what's up mga kumain kuntigang? O, kumusta po kayo? For today's video po ha mga kumain kuntigang, may pag-uusapan naman po tayo isang napaka-interesting na topic na marami po kasi ang nagtatanong po ito. Kasi ito po ay tungkol po sa pamahiin ng salamin. Yan. So yan po ang tatalakayin natin ngayon habang tayo po dito. Dito po tayo nagpapahilahilaw na naman po dito sa landingan ng gobyerno ng Pilipinas. Dito po sa Carian ng Cantaya habang tayo po ay kumakain ng burger. So ano ba yan? Ganito po ha mga kumain kuntigang. May paniniwala po kasi ha mga kumain kuntigang ating matatandang maninuno tungkol sa pamahiin ng salamin. Ng mga sinasabing mga dapat nating iwasan kung tayo daw po ay maglalagay ng salamin sa ating mga tahanan. Ano ba yung mga yan? Number 1 po ha mga kumain kuntigang, iwasan nyo po kung kayo daw po ay maglalagay ng salamin sa bahay po ninyo. Kung ito po ay ipupwesto po ninyo sa harap po mismo ng mga main door po ninyo. Kasi yan po sinasabing isa po sa malas na pwesto ng salamin na nakatapat po mismo sa inyo pong mga main door. Kasi sinasabing ang pagpasok ng mas nasabing kaswertehan ay makokonta at magbabounce back palabas at hindi makakapasok sa loob ng ating mga tahanan. Kaya ipinagbabawal po yan, yung lokasyon na yan o pwestong yan ng salamin sa ating mga tahanan. Number 2, huwag daw po kayo maglalagay ng salamin sa ilalim po ng hagdanan. Lalo na kapag ang hagdanan po ninyo ay yung mga bukas o yung may bukas na hagdan o yung mga, ano bang tawag doon, yung open na stairs. Kasi ang reflection daw po ng tao kapag ka daw nasa salamin, putol-putol ang katawan. Halimbawa kayo daw po yung bumababa ng hagdanan at ang reflection po yung nakita nyo sa salamin. Ang reflection nyo po dyan, putol-putol ang katawan po ninyo. Kaya negative po yun sa usapin po ng kalusugan. Kayo daw po yung madaling madapuan ng mga karamdaman kapag kaganyan. Kaya ang mga salamin, hindi po dapat yan inilalagay sa ilalim ng mga hagdanan. Isa pa po, ang mga salamin po ay hindi po dapat nakatapat po mismo sa inyo pong mga higaan o sa mga kama po ninyo. Kasi sinasabi na kapag kayo daw po natutulog at may nakatapat na salamin sa inyo pong mga kama o higaan, kayo daw po parang nasa loob po ng kabaong at parang kayo daw sinisilip po sa hukay ng mga tao o ng mga elemento na nasa kabilang daigdig. At yan daw po mga salamin na yan ay maaari daw po maging portal at kayo po ay maaaring pasukin ng mga sinasabing mga espiritu o masamang mga kaluluwa na nasa kabilang dimension. Opo, mga kumain yung tigalas po yan. Isa pa po, kung daw kayo po ay mananalamin, iwasan nyo daw po manalamin kapag kayo po ay bagong gising. Sa umaga po, huwag muna daw kayong harap sa salamin kapag kayo bagong gising. Dapat daw po, maghilamos daw muna kayo, basahin nyo po muna ang mukha nyo, magsuklay kayo, saka kayo mananalamin. Kasi sinasabing, ang itsura po ninyo sa umaga ay hindi kagandahan. Parang hindi to, parang kaaya-ayang tignan. Kaya yung sinasabi nyo ng iba mga kumain kuntigang na I just woke up like this. Hindi po totoo yun na sinasabi kasi na parang kayo daw po yung maganda sa umaga. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun ha mga kumain kuntigang sinasabing I just woke up like this na parang press na press daw kayo sa umaga. Hindi po totoo yun. Hindi kayo press sa umaga. Kaya bawal daw po. Kayo daw po ay mananalamin sa umaga pagbago kayo paggising nyo. Isa pa po, iwasan nyo daw po ang maglagay ng salamin sa labas ng bahay po ninyo o sa may mga lanay o terraces ninyo. Halimbawa ka po may mga balkonahe o terrace at yan po yung nakaharapan po sa labas ng kalsada. Iwasan nyo po yun kasi ganun din po ang effect niyan. Yun daw po mas nasabing positibong enerhiya na dapat po ipapasok po sa bahay po ninyo ay nakokontra kasi parang tumatalbog po yung pagpasok ng mga kaswertehan na dapat po ay pupunta po sa inyo. Kapag meron kayong salamin dyan na nakaharap po sa may harapan ng mga kalye o karsada. Ang sarap ng burger ha. Ako naman mualam na ako dito. Laban drinks. Ano pa? Meron na po mga sinasabing mga swerte po ha mga kumari kong tigang na tamang lokasyon po ng mga salamin natin. Isa po dyan naman kumain kung sa ating mga dining area o sa ating mga dining room. Maganda daw po ang salamin kung ito po itatapat natin sa ating mga lamesa o kapag kainan. Kasi sinasabi ang reflection po ng mga pagkain ay madodoble. At yan po maganda po yan kasi ang mga pagkain po kasi natin sa bahay ay sumisimbolo po ng kayamanan niya, kasaganaan. So ibig sabihin, mas maraming refleksyon ng tao kumakain sa inyo po kapag kainan, mas maganda po yun, swerte po yun, hamak malat ng tigang.
Isa pa pong bala sama kumari kong tigang sinasabi na wag niyo pong gagawin sa salamin. Yung kayo daw po ay makakabasag nito o yung sasadyain yung basagin ng mga salamin po ninyo. Halimbawa kayo po ay galit o nag-aaway kayo mag-asawa tapos nagbabatuhan kayo ng gamit, kayo ba'y ganyan? Yung halimbawa kapag kayo nagagalit, yung mga pinagdidiskitahan niyo po yung mga gamit sa bahay, tapos yan salamin, babasagin nyo. Ay buwisit yan. Tigilan nyo yan, hama kumari kong tigang. Kasi malas yun, hama kumari kong tigang. Kung ang mga salamin po ninyo ay babasagin po ninyo, sasadyain yung ibato o ihagis at mababasag. Naku, alam nyo, 7 taong kamalasan ang pagdadanasin ninyo sa buhay nyo. Opo. Tigilan yan. Paano natin kukontahin yun? Yung sinasabi sumpang yun ng pagbasag ng salamin. Ganito po. Kung halimbawa kayo po may aksidenteng nakabasag ng salamin, tignan nyo kung saan po bumaksak ang salamin. Tapos kunuha po kayo ng suka. Tapos lagyan nyo ng konting tubig yan sa isang tabo. Tapos yan po ang ibuhos po ninyo doon sa pinagbaksakan po ng salamin. Tapos ang salamin po ay iligpit nyo agad. Huwag nyo itatapon sa basurahan na makamakistigang. Dapat daw po yan ay balutin nyo po ng papel o kapirasong tela na kulay itim. Pagkatapos, huwag nyo ididiretso sa mga basurahan. Negative po yun. Ang gagawin nyo po dyan, ilalagay nyo po muna yan sa isang plastic o isang papel nga, babalutin nyo. Ilalagay nyo sa itaas ng bubong po ninyo. Papapanik yung box sa bubong. Opo, ganun yun. Lalagay nyo daw po muna yung nabasag na salamin sa itaas ng bubong po ninyo. Tapos, kinabukasan, saka nyo siya itatapon. Idulubog nyo po siya sa lupa, hindi sa basurahan. Ibabaw nyo sa lupa, hamak-maya ko lang. Mas maganda po kung dudurugin nyo pa siya yung durug na durog, babalsagin nyo siya kasama ng papel, tapos ibaon nyo sa lupa. Huwag nyo itatapos sa basurahan, hamak-maya ko tigang. Yun po ang remedy dyan, yun po ang solusyon para hindi kayo abata ng mga sinasabing 7 taon na kamalasan. Ako po, ano ba yan? Nakatakot naman, hamak-maya ko tigang. Kaya nga, ang solusyon nga po doon, huwag po kayo magbabasag ng salamin. Tapos yung mga pwesto ng mga salamin po ninyo, tignan nyo po kung saan po yung mga tamang lokasyon po ng mga salamin na yan na ilalagay natin sa ating mga tahanan. Para kayo po, hindi kayo maabatan ng sinasabing mga negativities at kamalasan sa buhay. Malayo ko nang po sinishare yan dito at marami na po akong mga videos na ginawa niya tungkol sa pamahain sa salamin. Baka kayo ang kukulit pa rin at ginagawa nyo pa rin yan, hamak-bahay po. Bahala na ka sa buhay po ninyo. Kasi sabi nga, kung hindi naman po kayo naniniwala sa mga gantong mga pamamaraan at gantong usapin, di gawin nyo pa rin yan, hamak-bahay po yung mga nakagawain po ninyo na ginagawa nyo sa bahay po ninyo tungkol sa mga salamin na yan. Pero bahala na po kayo ang mag-suffer sa consequences. So yun po, hamak-bahay kong tigang, sana po may napulot na mga bagong idea at kaalaman sa pag-content naman sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. And with that, mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. Ano ba yun? Ang ingay mo. Ingay mo, ha? Maingay dito. And so with that, mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumari kong tigang. Kanta kayo ng kanta eh. Darna! Darna! Nakata yung mga bata, Gabi. Ha? Bata pa sila, kaya maingay sila. Bakit ako nung bata ako, hindi naman ako maingay na ganyan? O may umiiyak pa,